Amen. Praise the Lord. Tayo lahat tayo dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin, maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga oras nito. Buhay na nagbumula sa iyo, sapagkat yung binigibigay mo sa amin, malapay noon. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo, malapay noon. At mapunahan sa pandalangin na aming Gilgal, Menobel Magalista, Wilde Estrada, Almeida, humingi kami kapatawaran sa mga kami sumbat sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa malapay noon. Huwag mo natin namin nagawa pagkasalagat yung aming puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap na iyong mga salita, malapay noon. Sa pag-aaral ng salita, lagay sa mga salita, patabang lingkod sa ganang aking walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sarapan. Ngunit gamitin mo dalawang papapalang espiritual sa ang pumamil kapatid sa dakong ito. Pagpalamig sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway, we come to cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo. At sa kapaintulutan ng ating pong beloved preacher, ako bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. May sa ating mga beloved viewers, welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon, ang ating Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito yung pinauna po natin pong iginagalang at binimalibangilista, ating Balud Evangelist Wilde Estrada Almeida. At tunay nga po mga minama, saan man kayo naroroon ngayon, saan nyo napapakinggan ang banal na gawa ito, magpatuloy lamang pa kayo at tiyak kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved son Pastor Lina Comon Almeida. And blessed afternoon po sa ating pong beloved workers, ating beloved elders, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang buong Jesus Miracle Crusade International Ministry ngayon ay talagang nagdiriwang ng kaarawan ng ating mahal na pastor, ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. At ganun po sa ating pong sa kanyang kaisa-isang anak na lalaki, ating beloved Minister Wilde James Almeida. At atin din po siyang silang babatihin ng happy birthday. At yan po mga minamahal, talagang pagbati mula sa ating pong mga kapatid dito sa San Carlos City, ating mga beloved workers, ating beloved ordained preacher, of course, sa lahat po ng ating pong mga kapatiran dito sa buong San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kunin na po natin ang ating pong mga Biblia at ating basahin ang ating pong unang talata dito sa Aklat ng Kawikaan, from the book of Proverbs chapter 19 verse 21, and then isunod ang Aklat ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, ang bersikulo po ay 21, ganito po sinasabi, maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Aklat po ng Jeremiah o Jeremias sa Kabanata 29, talata po ay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat nagising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin mo ng pamagatan ng ating pag-aaral ng trusting the process. Alam po niyo mga minamahal, ang bawat kalooban ng Diyos ay hindi lang dumarating yan overnight. Amen. Amen. Hindi lang dumarating yan, naisip ngayon, tapos mamaya darating. Hindi ganon mga minamahal. Meron tayong tinatawag na process. Dinadaanan ang proseso, parang sardines, mga minamahal. Bago naging sardinas yan, may prosesong pinagdaanan. Amen? Niluluto muna,
and then kinakan, tapos binibigyan ng labeling, and then ipinapak sa karton, and then ikinakarga papunta sa mga stores, atin na kung saan doon natin nabibili, at yun ay ating inihahain at kinakain natin. This is the process, long process. Amen. Ganon din po mga minamahal ang mga plano ng Diyos sa ating po mga buhay. Sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, mga minamahal, may plano ang Diyos. I have plans for you, that is to prosper you and not to harm you. Sabi ng mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwalang may plano ang Diyos sa Kanya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Bawat isa sa atin, mga minamahal, mayroon tayong tinatawag na nakatagdang takbuhin. Amen. God placed a race for each and every one of us. And yan ang sinasabi ng itabi na natin, sabi ng Hebrew, itabi na natin anumang bigatin, anumang pasanin na nagiging dahilan upang hindi natin matakbo ang inihanda na takbuhin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Because at the end of that race, mga minamahal, nandoon yung tinatawag na plano ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang masama, mga minamahal, habang tumatagal, merong mga nababasa ang Kristiyano, merong naririnig, nagkakaroon ng sariling pangarap sa buhay. Amen? At yan ang dahilan, mga minamahal, unti-unti tayong nawawala doon sa plano ng Diyos. Meron tayong gusto, pero may ibang plano ng Diyos. Amen. At kaya ng dahilan kung bakit nagkikipag-struggle ang Kristiyano. Sometimes, mahal na Panginoon, ayoko niyan, gusto ko ito. Amen. Pero sabi ng ating nabasang unang talata, Proverbs 19 verse 21, no matter what we do, kung tayo ay pinili ng Diyos, lahat ng pinili ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, whether you like it or not, ang kalooban ng Diyos ang siyang masusunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sometimes tayo magtataka, paano ko gagawin? Ito bang pag-iyak ko ngayon? Ito bang problema ko ngayon? Ito bang aking kinakaharap na mga suliranin? Karamdaman na aking tinataglay? Ang mga anak ko nagkakaproblema? May raming takot sa aking puso. Is this the part of the plans of God? Ito ba'y plano ng Diyos sa akin? Bakit wala man lang akong pamasahe papunta sa banal na gawain? Amen. Bakit ako pinagtatawanan ng aking mga kaibigan? Bakit nawawala ang aking trabaho? Bakit hindi ako makapaghanap buhay ng maganda? Ang dami nating bakit, mga minamahal. Natatanong natin sa ating sarili, ito ba ay parte ng plano ng Diyos sa aking buhay? I tell you, my beloved brethren, napakahalaga ng sinabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi ng Biblia, I have plans for you, and this plan is to prosper you and not to harm you. Ibig sabihin, mga minamahal, ang plano ng Diyos na ibinigay sa bawat kanyang mga anak, hindi ito makakasama sa iyo. Ito'y makakabuti sa iyo. This is the best plan na parang inihanda sa iyo ng ating mahal na Panginoon para iyong maganap, matugunan ang lahat ng pangangailangan ng isang pinagpalang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Meaning to say, mga minamahal, the current situation or status that you have does not define our future. Yung kung anong kinaroonan mo ngayon na kinasasaglag ang mga problema, that does not define what will be you pag dumating ang mahal na Panginoon. Kung ikaw ay mahirap ngayon, hindi ibig sabihin pagdating ng mahal na Panginoon, that plan that prepared for you ay yan pa rin ang itsura mo. Meaning to say, the current situation, huwag kang malungkot yan dahil temporaryo lang yan. Ang pangako ng Diyos doon na ipangako niya, mga minamahal, plano niya sa iyo at sa akin, surely, this will not harm us. Hindi ito magkakasakit sa iyo. Hindi ito magbubulid sa iyo sa isang kapahamakan, kundi ito'y magbibigay sa iyo ng magandang buhay ayon sa plano ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Ang tanong, knowing that God has a plan for you and that this is not to harm you but to prosper you, will you trust the process? Pagtitiwalaan mo ba ang proseso ng Diyos para ikaw ay makarating sa Kanyang ipinangako sa iyo? Sometimes, mga minamahal, pinangungunahan natin ang kalooban ng Diyos. We decide based on what we see. Mahal na Panginoon, ito maganda oh. Kailangan kong gawin ito dahil ang ganda ng daan. Pero if God is your driver, if God is the driver of your life, siya mismo ang nakakaalam kung anong patutunguhan yan. Kaya sinasabi ng ating mahal na Panginoon, dito ka. Huwag kang pumunta dyan. Maganda nga sa una, pero mapapahamak ka dyan. Pero dito ang the best na daan. Ang tanong, pagtitiwalaan mo ba ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Kadalasan, kaya tayo umiiyak, kaya tayo sumasama ang loob, dahil hindi natin pinagtitiwalaan ang pangako ng Diyos. Hindi natin pinagtitiwalaan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. Mas gusto nating sundin yung atin. Ang tagal naman kasi ng Diyos tumugon eh. Ito problema ko na to. Ano, maghihintay pa ba ako? Unahin ko na. Puntang ko na si Bombay. Uutang na lang ako. At kapag ikaw ay napahamak, nalubog ka sa utang sa kakaiiyak-iyak, sasabihin mo, bakit mo ko pinabayaan, mahal na Panginoon? Take note, when you decide your own plan, hindi mo sinangguni sa Diyos. Pero bakit nung ikaw ay napahamak, ang sinisisi mo ang ating mahal na Panginoon? Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, in everything that you do, acknowledge Him. Seek His guidance. Para na sa ganun, hindi ka magkamali. Pero pag dumating ang mga bagay na gusto mong gawin, ang mga bagay na sarili mong desisyon, nakakalimutan natin, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay tumawag sa Diyos. Magtanong sa Diyos. Amen? But if we believe, kapag naniniwala tayo, mga minamahal, na ang pangako ng Diyos, ang plano ng Diyos sa atin, ay makakabuti sa atin, dapat, mga minamahal, pagtitiwalaan natin ang Kanyang mga pangako sa ating buhay. Lahat ng nagtitiwala na magandang pangako ng Diyos para sa atin, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Kapag nagtitiwala ka sa pangako ng Diyos, sa plano ng Diyos, your plan doesn't matter anymore. Yung sarili mong plano, hindi na yan ang masusunod. Magtitiwala ka kung ano ang kalooban ng Diyos. Take note, during the process, mga minamahal, asahan mo na ang mahal na Panginoon ay hindi kanya pababayaan. Amen? May kasabihan tayo, mga minamahal, God never said that the process is painless. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na habang ikaw ay tinuturuan niya, minumold ka niya, papunta sa kanyang pangako, hindi ka masasaktan. Hindi ka sasama ng loob. Hindi ka luluha. Dahil that's the process. Kung kinakailangan, sabi ko nga sa ating mga beloved elders minsan, bakit kaya kailangan pa ng mga Israelita dalhin sa ilang? Pwede naman niyang dalhin diretsyo doon sa Promised Land, sa Kanaan. Pero bakit kinakailangan nilang malamigan sa ilang? Pag umaga, mainit ang araw. Pag gabi, nandun na ang mga mababangis na hayop. They're in danger. Bakit sila kailangan pa makadama ng takot kapag sila tinutugis ng mga sundalo ni Paraon? Bakit, mga minamahal? Because that is what the process is. Ganon dapat ang proseso na kinakailangan tayong turuan ng Diyos para tayong magtiwala sa Kanya. Sa palagay ba natin, mga minamahal, kung hindi nagtiwala at nanampalataya ang mga tao, mga Israelita, sa mahal na Panginoon, makakatawid kaya sila sa dagat na mapula? Amen? Yung unang tao na mga minamahal na nagsawsaw ng kanyang paa doon sa tubig, sa dagat, tingnan nyo na lang kung grabing pananampalataya meron ng taong yun. At yung mga susunod, mga minamahal, ang sabi ng talata, lahat ng dumaan sa dagat na mapula, mga minamahal, sila'y naglakad
sa tuyong lupa, sa gitna ng dagat. Grabe! Mga minamahal. Amen? And that's because natuto sila sa proseso ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Genesis chapter 12 verses 1 up to 3. Kindly. Lahat muna ng hindi inaantok pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kindly, aklat ng Genesis chapter 12 verses 1 up to 3. Dito po sa aklat po ng Genesis, Kabanatay 12, talatay 1 hanggang 3, sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Amen. See, ano ang plano ng Diyos kay Mang Abraham? He will become the father of all nations. Sa kanyang lahi manggagaling ang kasindami ng bituin, kasindami ng buhangin na lahi, mga minamahal. That's the plan ng mahal na Panginoon. Pero tinan niyo ang ginawa ng mahal na Panginoon para lang madumaan siya sa proseso. Kinakailangan niyang iwanan ang kanyang pamilya. Kinakailangan iwanan niya ang kanyang comfort zone. Kinakailangan iwanan niya ang kanyang mga kaibigan. Kinakailangan iwanan niya kung anong mga bagay na makapagpapasaya sa kanya para siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Pumunta sa isang place na hindi niya alam. Place na kung saan maaring siya mapahamak. Pero dahil sa pagtitiwala sa mahal na Panginoon, sumunod si Amang Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ibig sabihin, mga minamahal, hindi natin pwedeng sabihin, bakit kailangan ko pang dumaan sa proseso? Kung talagang pinangako ng Diyos na ako'y pagpapalain, siksik, liglig at umaapaw, bakit hindi na ibigay sa akin ng minsanan? Nakita niyo, bakit meron tayong mga kapatid na pinagpala pero nawala? Dahil hindi sila dumaan sa proseso. Amen? Ang aga nilang pinagdaanan at tinanggap ang pagpapala, hindi sila na-prepare ang kanilang sarili. Yan ang dahilan kung bakit nung sila'y akitin ng kayamanan ng mundong ito, iniwanan nila ang mahal na Panginoon. Iniwanan nila ang Diyos na nagpala. Sila'y nagumon doon sa pagpapala na natanggap. Kaya dati-rati mainit magpatotoo. Dati-rati dalo ng dalo. Dati-rati mainit maglingkod. Ngayon wala na. Bakit? Dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal, nasusubukan mo pa rin, ni pagkain wala ka, ngunit kapag ikaw ay nagpuri, may ginagamit ang Diyos para mag-provide sa iyo, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Amen? Kung nasusubukan mo sa oras na ito, may karamdaman ka. Amen? Wala kang pera, pero kapag ikaw ay nagpuri, nilay hands ka, gumagaling ka, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Bakit? Diyos ang kasama mo, tumutugon sa lahat ng panalangin mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Joseph, si Jose, ang plano sa kanya, dahil kanyang napanaginipan, isang araw magkakaroon ng grabing tagtuyot. Magugutom lahat ng mga tao. Amen? Pero isang bagay, mga minamahal, paano mabubuhay ang kanyang pamilya? Gagamitin siya ng ating mahal na Panginoon para yung kanyang pamilya hindi magutom. Ang problema, that is so many years coming. Mula nung pagkabata ni Joseph, mga minamahal, nagkaroon na, nakitaan na ng mga minamahal na siya'y paborito ng kanyang tatay na si Jacob. Amen? Amen. Basahin muna natin, mga minamahal, Genesis chapter 37 verses 3 up to 8. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Genesis, ang kabanata po ay 37 at ang talata po ay 3 hanggang 8. Ito pong sinasabi, minamahal nga ni Israel si Jose nang higit kay sa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya'y ginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid
na siya'y minamahal ng kanilang ama nang higit sa lahat niyang kapatid. At siya'y kinaputan at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid. At lalo pa nilang kinaputan siya. Sa 6, at sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ipinamamanghik ko sa inyo itong panaginip na aking napanaginip. Sapagkat narito, tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at narito na tumindig ang aking bigkis, at tumuwid din naman, at narito ang inyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis. Sa 8, at sa kanya sinabi ng kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin o papanginoon ka sa amin? At lalo pa siyang kinaputan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Joseph, mga minamahal, nung bata pa, nakitaan na ng kanyang mga kapatid na siya po'y paborito. Dahil siyempre, youngest. Amen? Amen. At yan mga minamahal, ang ginawa ng mga tinahiyan siya ng magandang damit, iba't ibang kulay. Amen? Tawag nila tunika. Amen? At siyempre, kuminsan siyempre, bata lang si David, hindi sayaw-sayaw, yabang-yabang ng konti. Akala niya, it's nothing sa kanyang mga kapatid. Pero hindi niya alam, mga minamahal, napapansin na ng kanyang mga kapatid at unti-unti siyang kinapuutan ng kanyang mga kapatid. Amen? Walang ginagawang masama si Joseph. Ang ginagawa lang niya, normal lang. Natuwa siya dahil binigyan siya ng kanyang tatay ng isang damit na maganda. Plus, na naginip pa. Sabi na naginip siya, mga minamahal, na lahat nag-bow sa kanya. Nung kinuwento niya, mga minamahal, kaya tawag sa kanya Joseph. Sabi na, Joseph the Dreamer. Pero sabi na, nabasa ko minsan, nung sabi na, Joseph the Dream Teller. Amen? Kapag sabi ng panaginip, mga minamahal. At yan, mga minamahal, nung siya po, mga minamahal, ay talagang nanaginip, sinabi niya, luluhod kayo. Sa palagay mo, kami lahat luluhod sa iyo, kami ang panganay. Ginano ng kanyang mga kapatid, mga minamahal. Simula noon, mga minamahal, siya na po ay talagang pinag-initan ng kanyang mga kapatid. At yan ang dahilan kung bakit siya po, mga minamahal, ay kinakailangang ipagbili ng kanyang mga kapatid sa mga merchants. Walang ginagawang masama, pero bakit kailangan niyang pagdaanan ang ibenta sa mga businessman, merchants? Amen? At doon, mga minamahal, nung siya na ibenta, mga minamahal, siya po'y na-imprison. Siya nakulong. Wala siyang pinatay. Amen? Pero siya nakulong, mga minamahal. At pagdating sa kulungan, mga minamahal, may nakilala siyang dalawa, the butler and the baker. At sila'y nanaginip, mga minamahal. Sinabi pa rin niya ang ibig sabihin noon, mga minamahal. At yun ang dahilan, mga minamahal, kung bakit siya'y nakalaya at siya'y itinaas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ako'y naniniwala, mga minamahal, yung pagiging paborito siya ni Israel or ni Jacob. Si Jacob, mga minamahal, nung siya pinagpalaman ng Panginoon, ginawang Israel ang kanyang pangalan. Pero si Israel at saka si Jacob, isa lang yan. Amen? Nung siya, mga minamahal, ay talagang kinagiliwan ng kanyang ama. Even the feeling of his father is part of the process para matupad ang plano ng Diyos sa kanya. Na isang araw, siya ang tutulong para hindi magutom ang kanyang pamilya. Even the time na sila, mga minamahal, ay danasin ng galit ng kanyang mga kapatid is part of the process. Even the time na siya po'y ipinagbili is still part of the process. Natatakot siya sa loob ng balon. Nandun, mga minamahal, hindi niya alam bakit ipinagbibili siya ng kanyang mga kapatid. Iniiwanan siya. Mahal na mahal niya kanyang mga kapatid, pero siya iniiwanan at pinagbibili. Umiiyak si Joseph. Pero hindi niya alam that time, that is the part of the process. Amen? Nung siya nakulong, nagtanong siya, bakit kailangan ko makulong? Hindi alam ni Joseph na yan ay parte ng process na mahal na Panginoon para sa kanyang grand plan para sa kanya.
At nung siya'y nakalaya, mga minamahal, at ginawang mataas na posisyon ni Potifar, mga minamahal, doon niya nakita, ang Diyos ay mabuti sa aking buhay. Amen? Amen? Ganon din tayo, mga minamahal. Nung ako'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon, hindi ko alam bakit kailangan kong magkaroon ng karamdaman. Ako'y mataas sa pinag-aralan. Sabi ko, inhinyero ko. Alam ko na lahat ng bagay. Pero nung ako'y nagkaroon ng karamdaman, bakit parang walang silbi ng pagiging inhinyero ko, mga minamahal? At lahat, pati pag-waiter, pati pag-janitor pinapasok ko, walang tumatanggap sa akin. Amen? At pagdating, mga minamahal, nung ako'y talagang walang-wala na, baon na sa utang, mga minamahal, doon ko nalaman, mga minamahal, naglakad-lakad na lang ako, doon wala akong magawa. Doon sa may LRT. Amen? Pagdating ko sa may Luneta, nakita ko yung mga tao marami, nagtataas ng kamay na ganyan. Amen? Sinundan ko, malaki, mamamatay man ako, sige lang. Sinundan ko, pagdating ko doon sa may Kalabaw, nakita ko, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Jesus saves. Jesus heals. That time, hindi na ako maniwala, mga minamahal. Amen? That is part of the process. Hindi ko alam na proseso yon. Amen? Pero nung ipinangaral ang pagbibigay, ipinangaral patungkol sa ikasampung bahagi, tandog, ipinangaral ang buong katotohanan, nung maramdaman kong banal na presensya ng Diyos, nung una nahihiya ako, natignan ako ng maraming tao na umiiyak. Hindi ko alam pala, yun ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Amen! Amen! That time, mga minamahal, grabe! Hindi ko na alam kung paano gagawin ko dahil grabing problema. Sabi ko, sige lang. But at an instant, ang Diyos mismo nagbigay ng solusyon sa aking problema. Yung aking utang na 50,000, wala akong trabaho. Gumamit ng tao para magbigay sa akin ng pera, mabayaran ko ang aking utang. Sino ang magbibigay ng 50,000 sa taong hindi niya kilala kung hindi totoo ang ating mahal na Panginoon? Amen? Noon hindi ko alam lahat yon, mga minamahal. Pagdating ko, umuwi na ako dito, mga minamahal. Sabi ko, 1 week pa lang. Sabi ko, ay kailangan kong umuwi ako sa Kwan. Umuwi ako sa Manila. Bakit? Kailangan kong dumalo doon sa Jesus Miracle Crusade. Alam po niyo, mga minamahal, sabi ng tatay ko, na naman! Sabi ng tatay ko, hindi ka na nagsawa. Kandaluko-luko ng buhay mo dyan sa Manila. Amen? Sabi ko, hindi, punta lang ako, balik ako agad. Sabi niya, hindi mo na kailangan pumunta doon, punta ka lang dyan sa bayan, maraming mga daan, maiingay din, nandyan. Sabi ko, pinuntang ko mga minamahal sa may Bonifacio, nakita ko, Jesus Miracle Crusade, San Carlos City Outreach. Meron palang Jesus Miracle Crusade. Amen? At doon mga minamahal, dalo na lang kami ng dalo. Sige. At grabing pinagdaanan ko. That time, even my mother, yung nanay ko, itinakwil ako. Sabi niya, nung inyero ka, katoliko ka. Bakit nung ikaw ay naging, ayaw ko kung ano nangyari sa'yo, bakit iiwanan mong pagkakatoliko? Amen? Huwag masaktan ang ating mga minamahal kapatid. Pero ito'y katotohanan na nangyari. Sabi ko sa kanya, Nay, yung karamdaman ko, di ko na nararamdaman ngayon. Yung utang ko, di mo ko tinulungan. Pero nabayaran ko, gumamit ang Diyos nung natutunan ko ang aral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pag ikaw sumama sa akin, pagpapalain ka rin ng Diyos. Amen? Sabi na ako, hindi pwede. Wala kang karapatan dito sa bahay na ito. Sa totoo lang, that time, gusto kong manggulo. I know my right. Hindi ako pinanganak kahapon. I'm a learned person. Alam ko ang right ko dun sa mga ari-arian ng tatay at nanay ko. Pero hindi ko kailangan ipakita yun. Sabi ko, kailangan kong ipakita ang binago na ako ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya doon mga minamahal, pagdating dyan mga minamahal, dyan sa may kawayan dyan, tumitigil ako dyan. Dyan ako sumisigaw. Sabi ko, grabe! Umiiyak ko ng todo. Sabi ko, mahal na Panginoon, bakit kailangan pagdaanan ko to? Dahil para bang wala akong karapatan sa aking pamilya. Kapag ako magmamano, igagano nila ang aking kamay. Pero kailangan ko pa rin ngumiti dahil binago ako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pagdating sa banal na gawain, nagsusumbong ako sa Diyos. Sabi ko, mahal na Panginoon, nasaktan ako. Grabing nararamdaman ko. Pero kapag naramdaman ko banal na presensya ng Diyos, grabing
magdama. Nawawala ang sakirot ng aking nararamdaman. Pag-uwi ko sa bahay, punong-puno ng pag-ibig. Walang pagampo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag binago ka ng Diyos, hindi mo alam na yun pala proseso. Ang yung pinagdadaanan, ang amin lang, pagtiwalaan lang ang pangako ng Diyos. Kapag hindi ka bumitaw, si Potiphar mga that time, nung itinaas na si Jose, even the time, mga minamahal, na yung crush siya nung asawa ni Potiphar, is still part of the process ng mahal na Panginoon. Nung siya po, mga minamahal, ay talagang nagkaroon ng pag-ibig na grabe mula sa kanyang o pinagkatiwala siya ni Potiphar, is still part of the process. Isang araw, nagkaroon na nga ng tagtuyot. Amen? Pumunta, siya na nandoon na gobernador. Dumating ang kanyang mga kapatid. Humihingi ng pagkain. Nung una, hindi pa siya nakilala. Dahil matagal, bata pa siya nung siya bininta. Pero si Jose, kilala niya yung kanyang mga kapatid. Amen? Sinigurado niyang mabalik. Makita niya lahat. Ang kapatid, yung kanilang bunso. Si Benjamin, mga minamahal. Nung dumating, mga minamahal, sinabi niya, tataka sila dahil binigyan, akala nila pupugutan sila ng ulo dahil nagbigay pa ng yung golden na cup, mga minamahal. Amen? Pero ano nangyari, mga minamahal? Ginawa lang yun ni Jose para sabi niya na ako ang iyong kapatid na si Jose. Hindi niya sinabing, ako ang iyong kapatid na isinanla ninyo sa mga merchants. Hindi niya sinabing, ako ang iyong kapatid na pinag-inggitan ninyo at kinalaban ninyo. Hindi ganoon ang sinabi ni Jose. Ang sinabi niya, ako si Jose na inyong kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, orchestrated, are part of the process just to prepare us para ihanda tayo sa grabing plano ng ating mahal na Panginoon. Muli kung tatanungin, do you still trust the process of God? Patuloy mo pa bang pagtitiwalaan ang proseso na ginagawa ng mahal na Panginoon? Every situation that we are in, lahat ng bagay ng ating kinarurunan, mga minamahal, these are the process prepared for us. Kung hindi mo napagdaanan na mamatay-matay ka na, pero nagtiwala ka, hinimalang ka naman na Panginoon, mahirap ka magsabi kapag ikaw na ang sitwasyon na yan. Amen? Madaling masabing, I trust you, Lord. Pero kapag hindi mo nasubukan na ikaw ay pinapahiya dahil wala ka ng pag-asa, the only course na meron ka ay ang mahal na Panginoon. Pag hindi ka pa umabot doon, mababaw pa ang pundasyon na meron ka. Pero kapag ikaw ay talagang walang-wala ka ng pag-asa, mababaliw ka na, ang ilan magpapakamatay na. Pero when you come to know God, matiwala mo sa ating mahal na Panginoon, doon mo nagkaroon ng 360 turn ang buhay mo. And then that comes the foundation na sinasabi ng mahal na Panginoon. Inihanda ka ng Diyos sa grabing pagpapala na ipinangako sa iyo ng ating mahal na Panginoon. The process require faith. Ang proseso kinakailangan ang pagtitiwala, pananampalataya sa mahal na Panginoon. Pero tandaan niyo mga minamahal, the sweetest part of every promise is the time when it will come to pass. Excited na matanggap na. Di ba? Kaya naman tayo talagang talagang grabe nag-striving so much because gusto natin mga minamahal na matanggap yung pangako ng Diyos. Amen. Kaya nga mga minamahal, si Abraham, 100 years. Si Sarah, 90 years. Mag-asawa. Pinangakuan sila, magkakaroon kayo ng anak. They still waited ng 50, grabe. Matagal mga minamahal. They waited for 25 years. Habang tumatagal, siyempre tumatanda. Amen? Paano wala nang pag-asa to? Paano yung pangako ng Diyos na sa aking anak magsisimula ang lahi? Pero si Abraham, hindi kailanman bumitaw sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Sometimes dumarating na siya po mga minamahal ay talagang
naharap sa pagsubok at nanghihina ang kanyang pananampalataya. Pero bagamat nanghihina, pinipilit tumayo, kumakapit sa mahal na Panginoon. Dahil alam niyang ang nangako sa kanya ay Diyos at hindi tao. Amen. Amen. Kung nangako sa atin mga minamahal ay tao, kalimutan mo na yan. Pero ang nangako sa atin ay hindi tao, mga minamahal. Siya ay kaisa-isang Diyos. Siya ay Diyos na nagmahal sa atin maski na hindi tayo dapat ibigin dahil sa napakasama natin. Pero nagawa niyang iunat ang kanyang kamay. Yun ang Diyos na nangako. Huwag na huwag mong bibitawan yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. When David was anointed, from the time na anointed at siya na-appoint, magkaiba yun mga minamahal. Nung bata pa siya, binigyan siya ng anointment. Amen? Sinabi ng propeta, dali mo lahat ng anak mo dito. Lahat ng mga mighty, mga kuwan. Wala. Hindi yan. Yung bata na pastol, bata lang siya noon. Sabi nila pag ay, ito'y anoint. Bata pa siya noon. Amen? After 15 years, mga minamahal, more or less, 15 years, sabi ng Biblia, doon lang siya na-appoint as the king. Tingnan niyo mga minamahal. And between that, there are chances na pwede na siya maging king. Sa totoo lang, umabot siya mga minamahal na nung si Haring Saul, mga minamahal, nagkakasakit, ay talagang mababali sarili. Tinatawagan nila si David, tutugtugan lang niya mga minamahal. At pag tinugtugan niya, nawawala yung masamang espiritu kay David, ay kay Saul, mga minamahal. So, kung talagang gusto niya, pwede naman niya patayin eh. Pero hindi ginawa ni David. Hinintay niya ang proseso ng mahal na Panginoon. Amen? There was a time na talagang tinutugis na siya ni Saul, mga minamahal. Pero pilit na tumatakbo si David. Ayaw niyang kalabanin face to face. Bakit? Nandun ang kanyang paggalang sa inanoint ng mahal na Panginoon. Amen? So, ang sabi niya, ginawa niya mga minamahal, natutulog si Saul, nalapitan niya, ginupitan niya ng damit, yung damit niya, tapos ipakita niya, sa totoo lang, wala akong kalaban, wala akong masama na loob sa iyo. Dahil kung mayroon, matagal ka na namatay. Tinan mo yung damit mo, kinuhanan kita ng damit, hindi mo alam. So in short, pwede siyang patayin, pero hindi ginawa ni David. Bakit? Dapat daw ang mga anak ng Diyos nagtitiwala sa proseso ng mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin yan, kapatid? Kung sa oras na ito'y nasa ilalim ka ng proses, tinuturuan ka para magtiwala, tinuturuan ka para mawalan ka ng takot sa mga pagharap ng buhay, hindi mo kailangan madaliin ang panahon. Kailangan mo lang magtiwala sa proseso ng Diyos. Amen? Huwag kang matatakot, mga minamahal, na, tinan niyo mga minamahal, huwag kang matatakot na ikaw ay mag-isa lang dyan na lumalakad dyan. Sapagkat sa bawat araw, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Isaiah chapter 52 verses 8, italon sa 11 up to 12. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Isaiah 52 verses 8, tapos italon sa 11 up to 12. Aklat ng Isaiah sa Kabanata 52, talata 8, talon sa 11 hanggang 12. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig na magkakasamang nagsisiawit, sapagkat sila'y makakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Sion. Sa 11, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon. Huwag kayong magsihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya. Kayo'y mangagpakalinis. Kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Sapagkat kayo'y hindi magsisilabas na nagmamadali o magsisilabas man kayo na takas. Sapagkat ang Panginoon ay magpapauna sa inyo at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat na nakaunawa yan, sumigaw ng praise the Lord. At sabi diyan, sapagkat kayo'y ang tinig ng inyong bantay, sabi diyan,
sila'y naglalakas ng tinig na magkasama magsiawit sapagkat sila'y nakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Sion. Next. Ang sabi diyan, kaya magsiyaon kayo, magsilis doon, huwag kayo magsihipo ng anumang maruming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya. Grabe. Ha? Kayo'y magpakalinis, kayo'y magdala ng mga sidlan ng Panginoon. Next. Sapagkat kayo hindi magsisilabas na nagmamadali. Hindi, diba sabi na, daig ang maagap, ang masipag. Hindi totoo yan sa taong nagtitiwala sa Diyos. Sapagkat kapag ibinangako na yan sa iyo ng ating mahal na Panginoon, anuman ang hahadlang dyan, hadlangan ka man ng kanyon, hadlangan ka man ng bagyo, hadlangan ka ng sino man. Nakita niyo mga minamahal, mayroong mga nagpapatotoo, ang baba nila qualification compared to that what they are applying for. Pero sa dami ng mga kalaban nila, mas matataas. Pero bakit silang pinipili? Dahil ipinangako na ng mahal na Panginoon. Ano mang humadlang sa pangako ng Diyos, mawawala lahat yan. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan parang nagtatakas ka. Dahil nakaprepare lahat yan. Inihanda ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. You might say, you have faith. Lahat na nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Lahat may pananampalataya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang tanong, how faithful is your faith? Gaano magiging tapat ang iyong pananampalataya? Na maski na anong grabing pagsubok, hindi dapat bibitawan ang pananampalataya na yan. Ang ilan, kapag dumating sa pagsubok, ayoko na, mahal na Panginoon, baba na lang ako. Ayoko nang tumugtog, ayoko nang maging mangawit mo, ayoko nang maging manggagawa mo. Grabe, wala akong pera dito. Amen? Bumibitaw tayo, mga minamahal. Kaya sabi niyan, you might have faith, but how faithful is your faith? Yun ang pinag-uusapan, mga minamahal. Babano ba maging tapat ang pananampalataya na meron ka? Na maski na anong unos na darating sa iyo, hindi mo ito basta-basta bibitawan. Amen? Amen. Ang ilan, di na nga makapalakpak eh. Kanina, grabing pagkilos ng banal na presensya. Ang ilan, maaring hindi nakadama ng banal na presensya. Dahil puno ng problema ang utak, malayo ang pag-iisip, wala na yung kainitan na dating paglilingkod na ginagawa. Dati-rati mga minamahal, 1, 2, 3 awitin, nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Pero habang tumatagal, inaantok nga yung ilan sa atin ngayon eh. Bakit? Because yung fire ng pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, unti-unting nawawala. Habang nandyan pa yan, kapatid, mas kinagaano kaliit ang pananampalataya na yan. Huwag mong hayaan na tuluyang mawala sa iyo yan. Pagningasin mo yan. Gawin mo ang dati mong ginagawa. Kung kinakailangan mag-fasting ka, kung kinakailangan pag-initin mo ang paglilingkod mo, paggamit ka sa mahal na Panginoon, use yourself as part of the ministry para mapayabong ang kanyang banal na presensya sa ating mga kababayan, maramdaman nila na ang totoo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung titignan niyo yung salita ng Diyos, ipangako mo, ituro mo sa iyong mga anak ang mga salitang nalaman mo. Kung kinakailangan sa iyong pagtulog, ilagay mo sa bubong ang salita ng Diyos. Sa iyong paglakad, sa dingding, sa pintuan, isulat mo doon ang mga bersikulo ng salita ng Diyos. Kapag kayo'y naglalakad, ikwento mo ang kabutihan ng Diyos. Kung kayo'y kumakain, pag-usapan ninyo kung paano tayo pinag-ingatan ng Diyos. Kanino ibinigay yan? Hindi yan ibinigay sa teacher. Hindi yan ibinigay sa pangulo. Hindi yan ibinigay sa kung sino mang ma-impluensya, ma-influencer. Ibinigay yan sa mga magulang. Tell your children. So tayo, bawat isa, binigyan tayo ng pagkakataon na huwag hayaang mawala ang ningas na yan. Protect our children. Siguraduhin natin mga minamahal na nandun parati ang paglilingkod nila. At
natatakot sa mahal na Panginoon. Dahil kung mawala yan, mga minamahal, unang-una sa atin mismo mawala, paano ang iaasahan mo sa iyong mga anak? Amen? So tayo mga parents, tayo mga magulang, kaya dapat talaga, we really have to work hard. Kaya ipagtrabaho ninyo ang inyong mga kaligtasan, sabi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last 4 verses, Psalms 138 verse 8. Kindly. Aklat ng Awit, Kabanatay 138, talatay 8. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 138, ang talata po ay 8, ganito po nasasabi, pasasakdalin ng Panginoon ang tungkol sa akin, ang iyong kagandahang loob, o Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong sariling mga kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Anong sinabi niyan mga minamahal? Sa English, mga minamahal, the Lord will perfect that which concerneth me. Yung plano niya mga minamahal patungkol sa iyo, ipiperpekto yan ng mahal na Panginoon. Amen? Sisiguraduhin niya mga minamahal na kapag dumating ka doon sa plano ng Diyos, you are a perfect, fitted for that promise. Ang kailangan mo lang, sabi niyan, habang ikaw ay naglalakbay at piniperpekto ng Diyos, meron ka mga detractors, meron mga taong gugulo sa iyo, may mga taong mampanlulupaypayin ang iyong pananampalataya. Sabi ng Biblia, ating basahin mga minamahal, these are simple verses, Aklat ng Awit, Kabanatay 70, talatay 1 hanggang 2. Psalms 70, verse 1 up to 2. Amen. Amen, praise the Lord. Dito pa rin sa mga awit ni Haring David, ang kabanata po ay 70 at ang talata po ay 1 hanggang 2. Ito pong sinasabi, magmadali ka, O Diyos, na iligtas mo ako. Magmadali ka na tulungan mo ako, O Panginoon. Mga pahiya at mga lito sila na nagsisiusig ng aking kaluluwa. Mga patalikod sila at mga dala sa kasiraang puri. Silang nangaliligaya sa aking kapahamakan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maniwala tayo mga minamahal na mayroong mga taong talagang gustong-gustong ikaw ay mawala sa paglilingkod. Amen? Kaya gagawin nila lahat para ikaw ay manlupaypay. Gagawin nila lahat ang bagay para ikaw ay manghina. Matutuwa sila, isang araw mawawala na yung barong mo. Hindi ka na magbabaw, hindi ka na magpuputi. Amen. Dati-dati mainit ka, dala mo Biblia. Ngayon, hindi na, nakabulsa na lang. Unti-unti yan. At kapag nakikita ka nilang ganyan, sasabihin nila, pare, okay na tayo. Dahil gusto nilang ikaw ay bumagsak. Amen? Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, behold, sabi diyan, I make haste, O God, to deliver me. Make haste to help me. Para Panginoon, magmadali ka, tulungan mo ako. Yun daw dapat ang gawin natin kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok at persecutions from our friends, family, lahat ng kakilala, o sino man tao, mga minamahal. Nagiging dahilan para ikaw ay manlupaypay. Ang tangi mong gawin, hindi makipag-away, hindi makipagbasag ulo, kundi dumalangin ka sa Diyos. Mahal na Panginoon, madaliin mo, tulungan mo ako. Unti-unti na ako nang hihina. Kailangan ko ng lakas na nanggagaling sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi nga kapag tayo po mga minamahal ay totoong umiibig sa Diyos. We trust our God. We have to trust the process. At sabi niyan, hindi tayo iniiwanan ng ating mahal na Panginoon. Last verse, dito sa aklat ng Pilipos, ang kabanata ay, o Ephesians, chapter 1, verses 11 up to 12. Amen. Dito po sa aklat ng Epeso, sa kabanata ay Beloved instrumentalist, please. talata po ay 11 hanggang 12. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban upang tayo'y maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Pinili tayo ng Diyos. Even from the very foundation of the world. Sabi nga ng awitin, mga minamahal. Amen? And why God chose you and me? Hindi because tayo'y magaling, tayo'y may pinag-aralan, hindi dahil tayo'y may mayaman, tayo'y may sasabing asset. We are nothing. Pinili tayo ng Diyos dahil inibig tayo ng Diyos. Amen? So, no one can be brag. Wala kang anumang bagay may pagmalaki sa Diyos. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, pagtiwalaan ang kanyang plano sa iyo at sa akin. That one day, magkikita-kita tayo doon sa buhay na walang hanggan. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Minsan pa mga minamahal, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing, hallelujah, of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the worship, Lord. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You're close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. You worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So good. Every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life you have all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Alam ng Diyos ang nararamdaman ng bawat tao ngayon. Huwag mong sabihin hindi ka kilala ng Diyos. Huwag mong sabihin hindi alam ng Diyos na ikaw ay nalulupaypay. Ikaw ay natatakot, ikaw ay nalulungkot, may problema ka, alam yan lahat ng Diyos. But I tell you, this is part of the process.
Proseso lang lahat ng mga ito. And God promised na sa pagdaan mo sa mga proseso na yan, call unto me and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Ipinangako niya, tumawag ka lang sa Kanya, magpahinga tulong sa Kanya, mga minamahal. Huwag mo suluhin, kasama mo ang Diyos. See, in all my life, you have been faithful. In all my life, in every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life we love you, Lord. Hallelujah. That I am able. Minsan ang pamamahal, purihin natin ang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. With every breath, let us pray. Ipabot mo sa Diyos ang iyong nararamdaman ngayon. Magsumbong ka. Tell your God! Lahat ng nararamdaman mo, lahat ng takot, lahat ng problema, inihintay ng Diyos, pagkitin mo yan. Humingi ka sa Kanya. Talk to your God now. Kausapin mo ang iyong Diyos. Huwag kang manatili. Do not pretend to be strong. Huwag kang magkunwaring ikaw ay malakas. Walang malakas. Kailangan natin ang tulong ng Diyos.
Heavenly Father, alam ko narinig mo bawat panalangin ng iyong anak. Alam ko naintindihan mo lahat ng pangangailangan nila. Sa pandalangin ng aming ginagamit, minamalabang Cristóbal de Estrada Almeida, aming mga minamahal na manggagawa, we pray today, help us, help them. Tulungan mo kami. Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Kailangan ka namin sa aming buhay. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Kailangan mo manampalataya sa isang Diyos. Diyos na nagkatawan tao. Pero hindi siya tao, kundi siya ay nagkatawan tao. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa ay pagsisi. Kailangan magsisi. Walang taong walang kasalanan. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang ating Diyos. Nakikinig sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name so that you will receive power. Sins will be forgiven. Gaganapin mo yan. Kaya gumagaling karamdaman mo. Nagbabago ang buhay. Dahil may kapangyarihan kapalayasin lahat ng mga bagay nito. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Yung umiiyak, nanginginig, yan ay pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Kapag naramdaman mo yan, kapatid, cancer man ang karamdaman mo, kayang pagalingin ng Diyos. Ikaw may na nababaliw, wala ka sa sarili mo, pwede kang patinuin ng ating mahal na Panginoon. Because sa ating Diyos, walang mahirap na bagay. Sa oras na ito, tanggapin mo muna ang ating mahal na Panginoon. Itong pagtanggap na ito, hindi paglipat ng relihiyon, kundi pagganap ng kalooban ng Diyos. Itas natin ang ating mga kamay sa ating mga minamahal na mga bisita. Ipikit ang inyong mga mata. Huwag kayong tumingin kani-kanino. Sabihin nyo, saan man kayo naroon, ating mga beloved viewers, itaas yung kamay, pikit nyo rin ang inyong mata. At kausapin nyo, mahal na Panginoon, from your heart. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. May proseso pala na pinagdadaanan ko na kinakailangan ganapin para maganap po ang plano na ayaw mo sa aming buhay. Gusto mo para sa aming buhay. Sa oras na tumala, Panginoon, humingi ikaw ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa aking pangalan sa aklatang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Lahat ay dumalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Pinakamamalapit na ito yung mga anak tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ano man dahil lang ka ng paglapit, tugunin mo sa mga kaparaanan, mahal na Panginoon. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang bagay na mahirap sa iyo. Patawarin mo sila sa kanyang mga nagpagkasala mo sila magkaisip, mahal na Panginoon, sa pandalangin namin ginagamit. Minamalabang sa Estrada Almeida. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanyang pangalan sa katampo sa kanyang mamal sa buhay. Nawa hindi yun una tuloy ang kanyang paglilingkod. Simula pa lamang nawa tumala Panginoon upang makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga panalangin personal. Kung tayo po may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may karamdaman sa puso, ang ating kaliwang kamay, mga minamahal sa parte ng ating puso, kanang kamay sa ating ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Ayon sa salita, kapag aming marandan sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasan ng lahat ng gano'ng kaaway sa resulto sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista with Estrada Almeida. Ang po mga minaman ng mga gagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, tuberculosis, high blood, stroke. We come cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga paglupaypay, lahat ng mga pananamig, mga pagbabag sa iglesia, cast out in Jesus' name. Hadlang sa paglilingkod, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name, we bind the power of darkness in Jesus' mighty name. Amen and amen. Be healed in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay talon. Huwag magbibiro. Amen. Ang kinin natin na yung ating mga pananalangin, ito'y pinagkaloob na natin, na tanggap na natin galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat mo ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natapos ang ating pong salita ng Diyos. To God be the glory. Tayo dadako sa ating pong Holy Supper. Narito ang ating beloved elder brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Peret. Habang ipinamamahagi po mga minamahal, ang katas ng ubas at ang tinapay, ating pong awitan na ating pong pinakamamahal na Peng Sus. Amen. Mo, Jesus, ang puso ko. Sa kasalanan, wala bang sa'yo? Tulungan mo, sumasamo, modulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habang ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y haguhin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sumasali mo, Jesus, ang Ang puso ko. Sa kasalanan, nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako,
kasalanan, ako'y hamuin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, ang aking Jesus. Tayo po ay nagdaraos, mga minamahal, ng Holy Supper upang alalahanin ang kadakilaan, ang dakilang sakripisyo na ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat po ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Aalalahanin po natin lagi ito, mga minamahal, habang tayo'y may buhay, mga minamahal. Ang kabutihan ng ating dakilang Diyos mananatili sa ating mga puso't isipan. Kung paanong ibinigay niya ang kanyang buhay, siya'y Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ipamalitan natin ito, mga minamahal. Sabihin natin sa ating mga anak, sa mga susunod na henerasyon, ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At dito po sa aklat po, mga minamahal, ng aklat ng unang Korinto, sa kabanatay 11, talata po ay 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Mga minamahal, sagrado po ang ating pong idinaraos sa oras na ito. Ito po ay banal, mga minamahal. Kailangan nating siyasatin po yung ating mga sarili. Kailangan tayo, mga minamahal, maging karapat-dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sumalo sa Holy Supper, mga minamahal. Siyasatin natin ang ating sarili, yung ating mga pagkakasala. Ihingi po natin ng tawad sa ating dakilang Diyos. Meron tayong mga kaalit, may nagawa tayong hindi nakalulugod, mga minamahal. Amen. Nasaktan natin ang ating mga kapatid, mga minamahal. Meron tayong nagawa na hindi kaaya-aya sa kanila, mga minamahal. Humingi po tayo ng tawad, mga minamahal. Lapitan po natin sila. At kung meron man lumapit sa atin at magpakumbaba, humingi ng tawad, patawarin po natin sila, mga minamahal. Matuto tayong magpatawad, sapagkat ang ating dakilang Diyos, tayo pinatawad. Gaano man kalaki yung ating kasalanan, pinatawad tayo ng ating dakilang Diyos. At kung hindi tayo marunong magpatawad, mga minamahal, hindi tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit, mga minamahal. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, kung tayo po ay nakapagdesisyon na, pagkatapos ng banal na gawain, tayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos.
pwede na po tayong sumalo. Subalit kapag hindi tayo nakapagdesisyon, mga minamahal, hindi tayo, mga minamahal, magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, huwag po kayong sumalo, mga minamahal. Sapagkat ito po ay banal, mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Saan man kami nasumpungan o malapeno sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Linisin mo po kami malapenoon. Gawin mo po kaming karapat dapat sumalo sa banal na hapunan. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanata po mga minamahal ay 11, talata po ay 23 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin mga minamahal ang tinapay. Muli, aklat muli ng unang Korinto, kabanatay 11, sa talatay 25, mga minamahal. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin, mga minamahal. Healed by His wounds, we are healed. 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 Maraming salamat, Malapeno. Tayong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hanggang sa mga oras nito, patuloy mo kami umalapenoon, pinapatubayan, ginagabayan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, umalapenoon. Nariyan ka palagi, hindi mo kami iniuwanan, umalapenoon. Patuloy kami sinasamahan. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. By His wounds, we are healed. 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 Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng kapuran pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother J.R. Serapika. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved elder, beloved brother Arvin Reyes. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord!
Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Dablay paggalag, pagrespeto po mga minamahal. Hallelujah sa ating kagalang-galang mga pastor. Well, Sada Almeida sa mga turo at pangangaral mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po mga minamahal sa ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Pagbati rin po sa Almeida family. Hallelujah sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, bago manudatian sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, magiging po sa kapwa ko elder, mga minamahal. Hallelujah, magiging po sa nangasiwa sa lugar na ito. Mga minamahal sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubenel, magiging po sa kanilang beloved daughter, Ate Vinesner, mga minamahal. Hallelujah, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ating pong minamahal Holy Supper ngayon, mga minamahal, hallelujah, mayroon po tayong monthly blood offering, mga minamahal na tinatawag, mga minamahal. Na dito, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, na sa pagtuturo, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Rosada Almeida, mga minamahal, hallelujah, na sa bawat station, mga minamahal, hallelujah, mayroon pong monthly blood offering, mga minamahal, hallelujah, na sila po, mga minamahal, hallelujah, ang nagsasakripisyo, mga minamahal, hallelujah, upang tayo po, mga minamahal, ipanalangin, mga minamahal, hallelujah, na nasa labas, mga minamahal. Nang nakakunawa, magsabing, praise the Lord. Hallelujah, sila po, mga minamahal, ang ginagamit, mga minamahal, hallelujah, sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, nagsakripisyo, mga minamahal. Hallelujah, iniwan mga minamahal yung kanilang mga loved ones, iniwan ang kanilang mga pamilya, iniwan mga minamahal kanilang negosyo, mga minamahal, alang-alang mga minamahal sa pagpapagamit, mga minamahal sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabi nga, mga minamahal sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, isang basong tubig lamang, mga minamahal, ang iabot mo, mga minamahal, sa mga manggagawa ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, malaking ganti sa iyo ng ating Ama na nasa langit. At sabi naman ng Panginoon, ginawa mo sa akin. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat ng nakikinig, magsabing, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay sa unat pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Rosada Almeida sa pag-alala, mga minamahal. Hallelujah, kapag tayo ay naglalakbay, mga minamahal, hallelujah, bakit tayo iniingatan, mga minamahal, sa ating negosyo, mga minamahal, bakit pinagpapala ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal, hallelujah, bawat suliranin o problema, mga minamahal, ba't nilulutas ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Dahil nagturo, mga minamahal, ang ating kagalang-galang mga Pastor Well Rosada Almeida na purihin ang ating dakilang Diyos, hallelujah, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Yan po ang ginagawa, trabaho ng mga manggagawa, mga minamahal, na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, upang sa lahat, mga minamahal, ng pangangailangan natin, mga minamahal, sa buhay, mga minamahal, yan po'y tinutugon, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hallelujah, dahil po, mga minamahal, hallelujah, may umaalalay sa atin, mga minamahal, hallelujah, na panalangin, mga minamahal, hallelujah, mga manggagawa, mga minamahal, lalo higit sa pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Estrada Almeida. Mga minamahal, dahil po, mga minamahal, hindi basta-basta, mga minamahal, hallelujah, ang buhay isang manggagawa, mga minamahal, hallelujah. Kaya't mga minamahal, ito po ang ating magagawa, mga minamahal, na nasa labas, mga minamahal, bilang magpagpapakita, mga minamahal, ng pag-ibig, mga minamahal, sa bawat nananalangin po, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mayroon po tayong monthly blood offering, mga minamahal, upang sa bawat kanilang pangangailangan, mga minamahal, hallelujah, ito din po, mga minamahal, hallelujah, ay hallelujah, kanila pong maminamahal makamtan, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng nakakaunawa, magsabing, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at akin na pong tinatawagan ang mananalangin, mga minamahal, ilabas na po natin, mga minamahal.
minamahal, ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved singer, mga minamahal. Hallelujah, mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po, mga minamahal. Hallelujah, ng di mabilang po na pagpapala. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, para po sa ating mga announcement, mga minamahal. Hallelujah, naway mga minamahal. Hallelujah, wag po tayo mga minamahal mapagod, mga minamahal. Hallelujah, sa paghahayo, mga minamahal. Hallelujah, ng kabutihan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, at kung mayroon po mga minamahal, hallelujah, hindi po nakadalo, mga minamahal. Hallelujah, i-follow up po natin sila, mga minamahal. Kumustahin po natin sila, mga minamahal. Hallelujah, wag po tayong mahiya, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, hallelujah, ito ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal. Hallelujah, na dapat mga minamahal, hallelujah, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay wag nating pagkait sa lahat, mga minamahal, ng ating mga kakilala, kapitbahay, kababayan, mga minamahal, lalong higit, mga minamahal, yung mga hallelujah na kakilala, mga minamahal, hallelujah, nandyan nanlulupaypay, mga minamahal, hallelujah, 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 at magdala po tayo, mga minamahal, hallelujah, ng mga kaluluwa, mga minamahal. Hallelujah, sa tuwing mga minamahal, tayo pa ay nagkakaroon ng banal na gawain, mga minamahal, hallelujah. At kabilin-bilinan, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor, Weldy Estrada Almeida, mga minamahal, na wag po dapat mag-absent. Lahat magsabing, praise the Lord! Tayo po ay dumalo, mga minamahal, ng 3 times a week, mga minamahal, dahil ang sabi ng propeta ng Diyos, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga pastor, Weldy Estrada Almeida, kung gusto mo, hallelujah, na ikaw ay siguradong mapunta sa langit, mga minamahal, dumalo ka ng 3 times a week. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. At regular po, mga minamahal, na dumalo, mga minamahal, sa gawain ng ating dakilang Diyos 3 times a week, mga minamahal, hallelujah. Dito lamang po, mga minamahal, sa Barangay 157, Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Outreach, Pangasinan, mga minamahal, ang ating schedule of service dito po sa San Carlos City Outreach, mga minamahal. Ang Wednesday service, mga minamahal, hallelujah, nag-i-start po, mga minamahal, hallelujah, ng alauna ng tanghali, mga minamahal, hallelujah, natatapos po yan, mga minamahal, ng alas 5 po ng hapon, mga minamahal, hallelujah, ang ating pagpupuyat, mga minamahal, hallelujah, ang ating Friday service, mga minamahal, sa overnight prayer, mga minamahal, hallelujah, sa kabilin-bilinan din, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, at ng ating kagalang-galang Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal, kapag ikaw ay nagpuyat, mga minamahal, mayroon kang trading anointing fasting power, mga minamahal, na sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kayo mga puyat, mga minamahal, upang sa gawa ng kaaway sa tukso, mga minamahal, yan po'y, hallelujah, hindi lumapit at mag-ilag sa atin. Mga minamahal po rin po ang ating dakilang Diyos at ang ating general service, mga minamahal, hallelujah, Sunday po, mga minamahal, hallelujah, medyo, hallelujah, sumobra po tayo ng oras, mga minamahal, dahil po ating pong Holy Supper, mga minamahal, hallelujah. Kapag hindi naman po natin Holy Supper, mga minamahal, nag-i-start po tayo, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ng alas 9 po ng umaga ng linggo, mga minamahal, at natatapos po tayo ng alas 4 po ng hapon, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Patuloy din po nating suportahan ang ating TV at radio program, mga minamahal, hallelujah. Kung mayroon po tayong 5 piso or 10 piso, mga minamahal, hallelujah, idaan po natin yan, mga minamahal, sa My Sister Information, mga minamahal. At manood din po, mga minamahal, lagi, mga minamahal, sa ating TV program, mga minamahal. Hallelujah, every Saturday, mga minamahal, hallelujah, sa PTV 8, mga minamahal, mula Sabado ng alas 10 ng imedya ng gabi ng Sabado, mga minamahal, at natatapos po yan, mga minamahal, ng hating gabi ng alas 12:30, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at palagi rin po tayong manood, mga minamahal, sa ating Facebook live streamer, mga minamahal, at mag-subscribe na rin po, mga minamahal, sa ating YouTube channel, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Meron po tayong prayer and counseling, mga minamahal, halos sa nais magpapayo, mga minamahal, hallelujah. Lumapit po, mga minamahal, sa ating mga beloved elder, mga minamahal, hallelujah, at sa ating beloved sister, mga minamahal, hallelujah, nandyan po ang ating beloved daughter, mga minamahal, ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nair, mga minamahal, sa ating beloved sister Ate Vines Nair, mga minamahal. Po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. At kindly po, mga minamahal, hallelujah, sa mga lahat po ng instrumentalist, mga minamahal, wag muna pong uuwi, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, may meeting po kayo, mga minamahal. Ayun po, mga minamahal, hallelujah, sa paintul po, mga minamahal, ng ating beloved Ate Vines Nair, mga minamahal, beloved daughter ng ating beloved ordained preacher. Pagkatapos po ng ating banal na gawain, mga minamahal, ulitin ko po, mga minamahal, mayroon po kayong meeting, lahat po ng, hallelujah, ginagamit, mga minamahal, hallelujah, sa instrumentalist, mga minamahal po rin, mga ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. At kung wala na po, mga minamahal, hallelujah,
ang ating mga minamahal, hallelujah, kadaragdagan, mga minamahal na announcement, mga minamahal, tayo na po ay tumayo, mga minamahal, hallelujah, upang mga minamahal, manalangin na po sa pagtatapos.